Okay, guys, welcome again to another podcast. So, it's actually hindi nasusunod yung ating weekly. So now we've entered the first week of March. And I'm really glad to have this guest with us, si Race. One of my Hi. ano ba yun? Tagal din namin di nag usap. So, it's really good to have this conversation with you, Race. Hi. Race, if you Yes. can, please introduce yourself. Hi, Ate Karen. Hi. Ano ba tawag sa fans mo, ate? Yung mga... Huwag mo na sabihin fans. Wag yun basta to the audience Hi, itself. audiences, viewers. I am Reyes Zamora, currently a legal management student in San Beda University. Am currently 22 years old. What's more to say? Magkasama kami ni Ate Karen sa church, sa ministry before, nung buhay pa yung ministry. Yes. Then, ano pa ba? Ayun, yun. Ray Zamora po. Tuwa ko sa iyong kakaiba. Pero yun, yun nga, we met on the church and it's been so long because yung church namin is, parang nagpalit ng venue and then I went here, so that's why I mostly cut off my connections to other people nung pumunta ako dito sa Australia. So, if ever, sorry sa mga hindi ko na nakausap na. Kaya yun, kaya ngayon lang kami ulit nakausap ni Race. It's been Oo, so long. after 5, 20, feeling ko mga 2018 tayo huling nagkita, ate. Oo, 2018, kasi last of 2019, lumipat na sa PICC, no? yeah, tapos Oo. ayun nga, so hindi na rin tayo nakakapagkita, nakakapag-usap. So I Mm-mm. think probably 2018 kasi yun yung mga last days of in the Young Master's generation, Hall. there's all, Oo, yes. sa Master's Hall. Kaya Mm. yun yung aming ano. So, how's your week, Race? Sige, ikaw na lang. Nag-ano pa Okay. Okay naman yung week ko. Very tiring as a legal management student. Kasi since same yung, in San Beda kasi, same, unlike other universities na yung legal management nila is much more of a business course, a business program than of a law program. Yung curriculum kasi namin naka-replicate doon yung curriculum din ng San Beda Law. So kung ano yung binabasa nilang kaso, siguro parang mga 20% of that yun yung naka-assign sa amin na Mm-mm. cases. And then along with that, syempre, yung aming preparation for yung event namin since currently it's Women's Month ngayong March 1 nag-start. And we're currently launching a women's desk campaign to further promote safe spaces tsaka para matulungan din namin yung kasama naming student na bedans sa community namin na women experiencing gender-based violence. Yung mga discrimination, kunwari hindi ka pinipili Mm. sa group dahil babae ka, yung mga ganong instances. And syempre, when it comes to that, meron din kami actually yung yung self-defense class after nun. Oh, ganda yun. Maganda. Yes, oo. Tapos ang magtuturo sa amin parang Grandmaster ng Philippines sa Arnis. Pero Mm. you're gonna see them on Thursday pa. Then, yung last day naman ng event namin, meron kaming roundtable discussion discussing women rising in uh, a male-dominated industry. So, what does it feel like to be a police woman in the police department na puro mga lalaki yung kasama mo? Meron bang growth when it comes to male-dominated industries? Being a woman? Yun yung mga questions na gusto namin. Mm. Kayo po, ate ka. Oo nga, busy, busy ng week. Pero sa akin kasi din, busy din naman because I'm actually, siyempre di tayo I'm actually studying as a early child care education.
So, educator ako ng mga bata. So, hindi pa nalipat. Alam mo ba yung course ko doon sa IT ka Pilipinas? nun, di ba? IT, di ba? Oo. IT. And then, when I went here, early childhood education is like a teacher for young kids. So, ngayon kasi I'm working in the before and after school care. So, I'm handling 5 to 12 years old. Ah, Tapos, okay. it's actually the pay it's rewarding, pero dahil you're just working in a before and after school, na cut down lang yung time mo to minimum of 2 hours. So yun yung aking ano niya yun. I've been working 2 hours a day. Mhm. It's parang kasi it's a good experience kasi sa work, when you do work as a childcare educator, parang ka lang naglalaro lang. Oo, Ganun. ano ko sa mga 5 to 12 years old na mga Mm. So parang ganun ano lang siya naglalaro. It's good. Parang hindi ka nagwo-work. mm, Pero kasi since dahil nga cut down yung 2 hours, kasi before and after school care runs down to 7 in the morning until 9. Kasi ang pasok dito, which is naiinis ako kasi in education in the Philippines, ang pasok usually is 7 to 5, 'di ba? yes, yes. Eight. Oo. Dito, ang mga yung mga estudyante dito is blessed because they've only go to school at 8 to 3 o'clock. Huh? Even Ganon. university students o yung mga elementary Hindi, high no, no, school no. students? Until K-12, 8 to 3 years old, I think so. Pero kasi dito, pagkas, di ba, kasi K-12, yun nga, yung difference dito. 10 kasi 'di ba mag-start na yung mga what you call this, STEM, yung mga ganon na Yung in mga year strand. 10. Ah. Strand pala yung tawag. So in year 10 mag-start na yon. 10 to 12 kasi you can enroll in a college. Mhm. Mhm. So ang college parang vocation sa atin Mm. dito. So Mm. after the year 12, then you go with your uni. Pero dito kasi optional lang uni sa mga residents. So parang hindi siya like sa Philippines na kapag hindi ka nag-uni, parang wala kang na-reach sa life, ganun. Ganon in Ah, the difference. Kaya wow, sabi ko, okay. they're blessed to have that kind of system. Kasi inaano nila yung K-12. Mm. Talaga, as in, feeling ko kasi feeling ko kasi mali lang yung pagka-implement sa Philippines. Pero going back, kaya pagtapos ng uni, I mean na college, pwede sila mag-work. Mm. Tapos kaya sila pupunta ng uni to upgrade their salary and their role. Yun lang ang purpose ng uni For dito. promotion For siya. promotion siya. So, So it's a really oo, kaya yun. uh, Kaya yun lang ano ko sa niya yung big puro trabaho, and then yun nga lang gusto ko sana magreklamo kasi nga 2 hours. Pero kasi parang yun lang yung pero I'm actually looking for another job that could get me a long hours. So yun lang aking this okay. week. So parang at the same time na nag-work ka ng 2 hours, pwede ka pa rin pala mag-apply sa iba. Yes, yes, kasi pag student ka dito, you got 48 hours a fortnight Mhm. allowed to work. Yun ang Ah, rule. okay. So So, parang Efreline has that mm. rule. Pero kasi ako ngayon, from different visa ako, and then I'm going back to student. Kaya pwede ako mag-work full-time. All right. I see. So parang 48 hours, that's for the week. That's fortnight, so 2 weeks. Okay, for 2 weeks. So, in a week, 24 hours ka lang. Okay. So parang 2 hours per day, that's 12 hours. So another 2 hours pa na. Okay, ganun Di pala ba yung system. kulang? Oo. Mm-mm. Parang Pero unlike sa kulang pa rin yung 2 hours ko. Sayang yung other hours pa na pwede other ko. hours pa, oo. Mm-mm. Tsaka dito sa Philippines, parang ang norm talaga is 9 to 5 eh. Ay, 8 to 5 na work. 'Di ba? Mm. Dito, it's actually per More shift yung part-time. hours. Oh, hourly Oo, rate. kasi nga, hourly rate. Mm. Mm. Kaya Dahil yon walang differences ng Australia and Philippines. Yun. Friend. Kaya it's really good to talk to you about nito. Kasi alam ko you got insights. Uh, Yun.
Syempre, as a legal management student, ay, Mm. ayan. Ganon. Ang daming difference actually. Kunwari dyan, hourly rate, sa amin, daily rate. Tapos, Mm. siguro yung kinikita ng mga tao dito is like 10% of what you earn in a day when you work for like 8 hours also. Kasi 8 hours here, ang minimum wage. Actually, yun. Pero Ay, kasi ang difference is living cost. yun. Tama yung cost. Mataas din. Kaya, bali po, parang same na rin kahit na ganun. Pero at least dito, you have, hindi kayong you have something pa rin. Oo. Tsaka may liberty ka to live kasi hindi ka nakalock dun sa trabaho. Unlike Mm. 8 hours ka, trabaho ka. Yun nga. So, Mm-mm. they're actually promoting din the work and life balance. Ba yun? Ewan ko. Yung O life ba? yung tawag, yon. Dito wala eh. Walang balance. Panay work. Mm. Wala kang life. Mm. Kaya yun, ang daming differences. And, syempre, yung topic na gusto ko sanang pag-usapan natin is yung, since it's Women's Month ngayon, Ano nga, nabanggit mo, it is. maganda na pag-usapan din natin. Siguro, ang magandang pag-usapan natin kung ano ba yung status quo ng women dito sa Philippines tapos women dyan sa Australia. Mm. Mm. Kasi dito Mm. sa Philippines, di ba, very patriarchal yung society and basically, Philippines is a religious country. So, Mm. at the Yes. same time na majority ng population natin ay mga Roman Catholics, Christians, tapos meron din tayong Muslim which are both na patriarchal religions. So, sa Muslim naman, merong mga rights na hindi nire-recognize ng Muslim. At the same time, sa mga Christians naman, meron silang ini-implement na doctrine when it comes to women. So, with that being said, yung status ng women since ang Philippines is a religious country, na-affect niya yung policy making dito sa Pilipinas. Sa Australia Mm. ba, legal ang abortion? Actually, in terms of legal, wala ko masyado alam. Ah, Pero, mm, ang mostly na inano ko is, siyempre, employment. Kasi dito kasi, more of, you have to know your rights. mhm, Parang ganon, like, you have to know what's your right in your work as a human, ganon. So, parang, yun yung difference siguro na nakita ko na dito mas pinapractice nila, you should know your rights. So even if you're a customer, or just a tawag dito. Kasi nag-work ako in a restaurant. So mm, I have rights as as a as a mm, waitress, or kaya attendant, a bar. So I have rights for myself, that sabi mm, nga dito, I have rights to not serve you if you disrespect me. Parang mm. gano'n, may gano'n lang role. So, parang in terms of, yun lang yung alam ko. Pero in terms Ah. of other things, hindi ko na alam. Siguro yung kwan siguro kaya hindi siya nagiging discussion sa Australia masyado. I think meron na ata eh. Parang meron na ata sa Australia na abortion. Kasi dito sa Philippines, yung mga topics na gano'n, kailangan pang pag-usapan ng matindi. Yun Mm. yung dun lumalabas yung misogyny or discrimination when it comes to other gender. Since Mm. ang policy making body dito sa Philippines, majority niya puro lalaki. So ang disturbing sa kanya kasi, imagine, ako babae, hindi ako. Siya yung Mm. babae, or like may person na babae, tapos ang gumagawa ng policies patungkol sa katawan ng babae is mga lalaki. So parang why do you get a right for such policy making Yes. na, alam mo yun, kami to eh. Desisyon ko to eh, di ba? Mm. Ganun siya dito sa Philippines na hindi ganun ka-open yung country namin when it comes to empowering women. Although ngayon may majority, may improvements, pero Mm. it's not as strong as first world countries na to the point na hindi na siya nagiging discussion kasi inherent na siya or natural na siya doon sa mga first world countries. Unlike sa third world countries na naturally and inherently meron talagang discrimination when it comes to women. Mm. Tulad dito sa Pilipinas, kunwari yan, Ate Karen, yung sa employment. Merong mga companies na pinipili or prefer nila na ang employees nila ah, puro male. Male, yes, yes, yes. Kasi nga, syempre, Mm. ang rationale nila, number one, pag ang babae daw mag-asawa, makakat off daw yung time tapos di na raw makakapag-focus sa work.
Pangalawa, Mm. babae naman daw nabubuntis. Pangatlo naman daw, ang babae daw may period. So, may monthly uh, Leave, ganon. oh, leave daw, may ganon. Pero, it's very discriminatory against women. Mm, Kasi, yes. inherent naman yun, tsaka lahat naman tayo may struggle sa life eh. Tapos, Yes. parang ang tingin nila na mas okay daw pag lalaking tatrabaho, since ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ang pagiging problem lang kasi dyan, if we don't let women into workplaces or industries, you can never see the beauty of insights from having people from other cultures as well na Mm, yes. bring Mm. what they have into the industry. Kaya nga yung sa Alibaba, si Alibaba, ang majority ng employees niya, panay mga women. Kasi naniniwala si Alibaba na mas ang women daw, when they work for something, they invest their life into it. Yes. Tsaka naturally kasi Iugot na yan. Oo. buhos ng buhay may hugot effect. Ay, pero dyan ba, kamusta ba yung women dyan when it comes to, kunwari, yan, sa workplace and other stuff? Mm. Kasi I think I've read something na Australia is actually also problem din nila yung parang gender equality kasi kasi nga nung ako rin nung first time ako dito, like I'm looking for work, they all parang sabi din ng ano ko ninang ko, like they prefer male nga kasi nga parang ano ba tawag dito, parang kaya nilang gawin. So it's like parang ang pangit kasi nga hindi siya equality. Pero I've heard na they're trying to ano tawag dito, parang change it, and it's improve actually. They have up the rate, Mm-mm. improve it. Pero parang there's still more work done, need Mm-mm. to be work done. Kaya ganon. Pero ang tawag dito, parang ang alam ko rin din kasi dito 'di ba iba-iba yung state. So iba-iba kami ng law. Mm-mm. So nandito ako ngayon sa Canberra, si Efrel nasa Melbourne. So we have different laws even though no, we have one country. Mm-mm. Kasi ano sila parliament. So uh ano ba tawag sa parang president namin? Nakalimutan na dito, no? Prime Nagkakapira. Minister, ang Prime Your Minister. prime minister. May mga cabinet sila. Ah, And it's the first, I think, the first one to have as many female cabinets is Melbourne. mhm. Under Albanese. So, yun ang parang they're trying to put females in politics din nga. So, wino-work out ni Australia pero there's still lots of work. I Ah, think most of the country is. mm, mm. Mm-mm. Ang ganda pakinggan na majority na ng mga policy making body or yung cabinet members panay mga women. Since Mm. it's very rare na magkaroon ng opportunity for women here in the Philippines na to get a high position in a workplace. Kasi parang pag nakikita nila na woman, tapos high productive, magkakaroon pa rin ng discrimination na ganyan siya kasi ganyan. Or like there's this discrimination eto sa university lang namin Mm. when it comes to election. Kunwari, isa kang female candidate na may face value. Yan. Yun, ganyan natin tawagin. Isa kang female candidate na may face value. Ang oftentimes nasasabihin ng mga voters or ng mga students sa amin is that, nanalo lang yan kasi maganda siya. Mm. Kasi parang hindi nakikita yung quality mo Yes. a leader. Pero ang Mm. ginajudge ka nila by how you look, how you dress, 'di ba? Yes. Ang Mm. ka ng ganun Dapat when we look at a woman, we don't see her solely by being a woman. We should quantify or qualify all the qualities na meron siya. Kasi Mm. at the end of the day, we're all just humans Kahit Yes. lalaki ka, babae ka, or whatever your gender is, di Mm. ba? So, Kaya nga human rights, it's mm-mm, basically for all humans, walang gender. totoo yan. Tapos, meron pang mga discussion dito sa Philippines na, oh,
bakit daw kailangan pa ng women's rights, bakit daw kailangan pa ng anti-vowsy law. Ang anti-vowsy law kasi, Ate Karen, parang siyang anti-violence against women and children. So, Mm. basically, ang rights na yan can relate to end or at least to decrease yung gender-based violence tsaka yung dun sa mga kabataan. So, ang nangyayari dun sa batas na yon, if ever na kunwari, ang violence kasi may iba-ibang forms yan eh. Syempre, meron una physical, meron sexual, merong economic, tapos may emotional violence pa. Tapos Mm. lahat ng mga yon na encapsulate doon sa Vowsy Law. Now, ang naging question ng tao, parang yung welcome naman ng Australia, right, when it comes to the LGBT community. Yes, it Oo, yung is. first world. So, parang yung question is, kung paano nila kine-question yung SOGI bill. Yun yung SOGI bill sa amin eh. Yung parang gender inclusive law. Bakit daw kailangan pa ng special laws na gano'n na nagki-cater only to a few? Kasi nga, ang answer dyan is that the Philippines is a patriarchal society and there are discriminations or misogyny na nangyayari sa Pilipinas inherently kahit wala kang ginagawa. So when it Mm. comes to that, syempre, ang political power nasa kalalakihan. Kaya kinailangan na magkaroon um, ng special laws such as anti-vowsy or yung promotion ng SOGI bill para at least ma-end yung mga parang institutional violence, institutionally um, ano ba tawag dito? Enabling violence na gano'n. Kasi parang hindi siya as easy as parang may dumi sa lamesa eh. Di ba pag may dumi sa lamesa, pupunasan mo lang wala. Punasan. Mm. Unlike kasi doon sa misogyny, nakaano siya eh, intact siya with the culture din eh. So, ang Mm. question dyan, how will you fix something for the longest time naging part siya ng system, Mm. naging systematized na yung discrimination. Kunwari, di ba, pag sa Philippines, iba yung gender mo, asa rin ka ng bading, or Mm. kakantsawan ka, which is mali. Kasi, dito sa Pilipinas, since macho feudal yung system, parang nagkakaroon ng, yun nga, inherent na discrimination, kaya yung pagkakapanganak pa lang ng bata, kunwari yung bata iiyak, yung batang lalaki, iiyak. Siyempre, tatay, kakantsawan. Mga old style na parents, iba, ba't ka umiyak? Bading ka ba? Mm. Yung mga ganun na instances, kaya na-enable yung system ng ganun na paulit-ulit. Mm. Yun nga rin yung napansin ko dito is yung different din from kasi sa education since 'di ba teacher. Um Actually we focus on the ages ng 0 to I think until 7, grade 7. Ewan ko kung ilang age yun. Pero we focus more of manners, Mm-mm. the how you express. Parang ganun kasi. Kaya yun yung napansin ko, it's really different. Kasi sa Totoo? Philippines, Mm-mm. di ba sa Philippines, grade 1 pa lang may math Oh. na, may science na. So dito actually grade 1 is more of parang it's parang Japan, 'di ba Japan more Oo, manners yung Japan. inaano nila and everything. Kasi kahit dito bata like okay, kung may umiiyak na bata, sabi ko, "Oh, what happened?" Sabi ko ganyan. Tapos it's like feeling sad. It's like it's okay, parang ganun. Parang you feel sad but don't kasi minsan may mga bata na nagtatantrum ganon. So, na o kaya sinusuntok yung mga ganon. Kaya bawal nga dito violence like I couldn't pinch the children Oo. pag makulit sila. I was like, bawal kasi, gano'n. Yung parang, it's, I think na, parang, kailangan talaga i-change yung rules. Pero Oo. kasi dahil sinabi mo nga, it's from the culture itself. Mm-mm. Ang problema kasi, change is hard, pero change is good. Mm-mm. Yun ang aking belief kasi like, always change is good. Don't Mm-mm. make it like na, parang bad. Ang ang ganda nun na ngayon ko lang na-realize na lahat pala ng policy making ng Philippines is leaning towards a reactive resolution of the problem. Whereas Australia pala, proactive kasi bago pa magkaroon ng problema, may solusyon na.
tulad ng Mm-mm. education system ninyo, ang education system pala ninyo starting sa grade 1 is more of manners, proper decorum, how to treat Mm-mm. people, expressing oneself. Ang ganda niya in the sense kasi nakafocus yung bata on how to be human first. Yes, Diba? yes, it Pag is. human Mm-mm. first tapos natatanggal na yung discrimination na pag math ka or English, bobo ka kapag di ka marunong mag 1 plus 1. Diyan Mm. pala sa Australia, maganda siya in a sense na nakafocus dun sa manners yung bata Mm-mm. na paunti-unti. At least, yung kunwari, yung mga problems of gender-based violence or discrimination or yung mga problems such as ano ba yung mga problem dito? Yun, sa Philippines, corruption, yung mga early child pregnancy, yung mga ganun nasusolusyonan siya based solely on teaching and strengthening yung morals muna nung bata bago Yes. siya isalang dun sa profession. Kasi dito sa Mm-mm. Philippines, tingin ko, kaya ganun din yung education system. It's because it's a third world country eh. Tapos lahat, ang goal lang ng country siguro is to make the children employees or workers in the future. Kaya Mm. bata pa lang, tinuturuan na ng mga math, science, sibika kultura, mga regions, papamemorize Yes. sa'yo. Eh, anuhin mo yung regions, puta ko masama na maugali mo. Diba? Yes. Memorize mo ang regions, bastos naman bibig mo or bully ka. It's better na at the same time na intellectually smart ang people, mataas din ang moral grounding ng bata. Tsaka sobrang ganda nun na sa Australia pala ay very proactive when it comes to that. Kasi, yun nga, morals muna yung tinuturo sa bata, Mm-mm. 1 hanggang grade 7. Dahil pa na differences talaga sa Australia, no? Pag first Oo. country, kakaiba talaga. Actually, I think kaya into ako K-12. I don't know kung i-change ba or i-stay. Baka si kapatid ko is still there. So it's like, they're like grade 11. Sabi ko kasi, ang ganda ng structure ng Ah, K-12. Hindi lang na, what you call this, na-implement implement na ng maayos. maayos. Totoo That's yan. true. Oo. Kasi nung umuwi ako, I've been talking to, nagkita kami ni JD, na tabidad. Mm. We talk about it. We were like arguing in the arguing in the cafe. Sa SM ano ba, SM Manila. It's like, sayang yung yung K-12. Mm-mm. Mm-mm. Kasi talaga ang purpose ng K-12 is just for you for you to finish education till K-12 and then you can work after that. Mm-mm. Kasi nangyayari 'di ba na nakita ko rin yung issue regarding sa sa employment, yung kailangan graduate ka sa ganito, graduate ka ganito Ah, bago which is it's just a parang food industry. yung potato corner Oo, incident. potato Oo. corner incident. Which is, Yeah. kasi ako, nag-work din ako from the babaten. Nag-chef ako, naging bar ako, naging waitress ako. So, Ah. para sa, dito kasi, ang mga bata, they could start working at 16. Actually, 14 years old. Mhm. They could Totoo? start working. Yes, working. Pero ang kaya lang nilang i-work more of mababang position which is yung mga food industry kasi in demand yon. At the same time, yung pay nila is mababa. Pag nag-graduate na silang K-12 or 18 na sila, abang pataas sila ng age, pataas din yung sweldo nila. Okay. Dito kasi sa Philippines, bawal ang child labor. So, kung sa inyo, pwede ang 14 years old. Dito na 15 years old pababa, bawal magtrabaho. Actually, Kaya, 18 years 18 years old, di ba? old kahit magtrabaho oo. Pero kapag Yes. kunwari, 16 years old ka na, going 18, kailangan mo lang ng permit sa labor, sa DOLE or sa Department of Labor and Employment to work. Pero dito kasi, kunwari 15 pababa, pag pinag-work ka naman ng parents mo dito, yung parents mo magiging liable for child labor naman. Mm. Mm. Hindi Ayun. kasi para dito, kaya nila inaano magtrabaho yung mga estudyante. Mm-mm. It's one kind of getting them responsible. Oo, oo, ma-instill yung responsibility. O kasi the work, parang the chores itself, parang
yung pera na nakukuha nila is like their responsibility to save it or, 'di ba, gastusin. And by then natuturo sa mga bata yung parang how to appreciate work. Mm. Yung pagkita ng pera, yun. 'Di ba? Parang ewan ko kasi lolo. Pero yun nga iniiyak ako. It's like, sayang, parang ang ganda sana, parang gano'n. It should Oo nga, be kasi ang promise ata ng K to 12 before is that pagdating mo na, pag-graduate mo ng senior high school, you can work. ready to work ka na. Pero Hmm, yung mga ano naman, mga people naman, parang ang ginagawa nila is yung qualifications naman ng employment nila, graduate ng 2-year or 4-year course. So parang ang yes. masyado. Mm. Parang basically parang wala mga nagkuwenta, walang nag-change, parang gano'n. Mm, Inano nga yung education, pero yung, what you call this, the qualification yun naman tinaas. mm, mm, mm. Tapos ang baba naman ng sahod, Yes. baba pa ng work Mm. hours. Yes. Siguro maganda sa Philippines kung i-adapt yung sa inyo, yung way of education system ninyo. Kunwari, ang proactive approach to reducing gender inequality or gender injustice is including it sa education system ng bata. Kunwari, Kasi dun grade pa lang, start pa lang 5. ng Oo. bata, eh. Mm. It's like you're nurturing them to be Ah, this kind, 'di ba? sa mga early development stages kasi nila, Yes, it very is. critical na may moral courses yung mga bata para at least pagtanda nila, parang kung ano yung natutunan nila yung bata, maalala nila. Unlike pag matanda ka na kasi tapos tuturuan ka ng women empowerment or gender inclusivity, gender equality, it's a very hostile topic sa'yo kasi ang unang reaction ng tao when it comes to that is, ito na yung nakasanayan ko eh. Ito yung kultura na, bakit mo babaguhin? Bakit mo mag-a-adjust dito ako? Mm. Yung ganun Yes. Mm. reaction. So maganda sana na grade 5, grade 6, mga early development stages pa lang ng bata, meron na silang ganong kind of lessons or courses or Mm. included sa subject para at least prior pa sila mag-develop into teenhood or yung adulthood nila, intact na yung moral, um, yung morality nila. Mm. So that, ayun, ano na eh, unti-unti na mawawala yun eh, kunwari. Kaya nga, it is. Mga gender-based violence, yun, ganon. Mm. Yeah, sayang nga. Umaano ko eh. Sabi ko sayang. Pero I think kasi 'di ba ang ano na yun ng Department of Education is si Sara Duterte. Si VP So, kasi dito sa bahay namin dahil kamag-anak ko pa Pilipino, nanonood din kami ng Philippine news. Mga So, updated kami sa news. So, we were just talking. Even pag meron ako nakita sa TV, I ask my dad how it is. Kasi syempre, di naman buong story nandun sa news itself. Kaya tinatanong ko, what happened? Kasi 'di ba? Sayang kasi I think Sarah is like working towards to parang bettering the education system of the Philippines. Pero parang, ang problema kasi is the budget. I think yung so. sa confidential funds. Confidential funds. Mm-mm. But, ewan ko kasi, I don't know the whole story, but I think the confidential funds is just, ano nila yung allocated funds for the betterment of education. Pero yun lang yung belief ko, like, it should be, used by that. Pero dahil nga sa mga, parang kasi inaano agad ng mga tao, like, it's not gonna be used by that. Kaya nila, maraming question. Parang ganon. Mm-mm. I see. Mm-mm. Pag, paano ba? Maganda na may ganun, pero it's better if ang i-change niya is yung education system itself rather than of improving yung um,
di ko kasi alam kung ano di ako expert when it comes to confidential funds or yung Mm-mm. funding ng Department of Education. But it is good kung kunwari ang approach ay changing the education system and adapting the education system of other countries as well. Yung, kunwari yan nga, yung strengthening yung moral grounding ng bata Mm-mm. para at least mawawala na yung kanilang yung mga other systematic problems na very intact na culture. At least Yun hindi nga. problemahin ng tao. Tulad nito yung mga gender equality, women empowerment, we wouldn't need it as much if, kunwari, ayan, nung una pa lang, naayos na yung moral grounding ng bata. Yes, it is. Mm-mm. Ay, naalala ko pala yun. Si JD was like, so we were like arguing doon sa cafe. Ano pa yun ang tawag doon? Maria, ano ata yun? Basta yung cafe na may cake and ano. Mary Grace? Oo, Mary Grace pa kami Mary tatalo. Grace, Lakas ang boses naming dalawa. Kasi ano siya political, ewan ko. Kasi ayoko rin pag-usapan in terms of political. Pero ang stand ko kasi, if ever, there's something good happening in the country if you see the growth ng economy. Okay. If the economy is growing, it means that the leaders in the country is doing their job. Tama naman. Mm-mm. Ako naman, ang indicator ko na may nangyayaring maganda sa country is kapag yung basic needs ng tao madali nang abutin. Yung kunwari, yun nga, siguro factor din siya ng economy, pero kasi it's numbers wise. Ang tingin ko naman for that is at the same time kasi recently kasi tumataas yung presyo ng everything dito sa Philippines. Yes, I think it's all around the world with the war and everything. Parang Oo. it comes with it eh. Kasi hindi mo rin maano yung cost of living. But at the same time na ang tataas ng mga presyo and everything, yung salary mo still the same. So at the same time na Yes. tumataas yung presyo, lalo ka lang naghihigpit. Kasi dito sa Pilipinas, di ka na makaka-work ng dalawang job eh. Diba? So, Unlike kasi when yung work hours, di ba? kailangan yung 8 hours per day mo. Or Mm-mm. like, kasi hindi naman afford ng companies to pay for hourly rates. Tapos Mm-mm. daily rate ka pa. Yung mga ganun ba na system, kailangan parang very indicator siya na umu-okay yung country. Kunwari, kapag Mm-mm. very affordable na dito yung food or hindi na nagsa-struggle yung people to make ends meet para lang makakain. Mm-mm. Majority dito sa Philippines, kahit yung kwek-kwek, hula mo ate Karen kung magkano na kwek-kwek ngayon. Hindi ko alam, pero I think tumaas na, as in sobrang So, taas na. Because the last time I went to the ah, Philippines, nandiyan ako October, di ba? Sabi ko, yung ipon ko, sabi ko parang, ano na, yung ipon ko na dati, it will last me like a month. Hindi ah, nag-last. oo, I have a 1,000 AUD yun, Race ha? AUD. Na budget for myself. Mm-mm. Naubos agad. So sabi ko, parang pumapatak na the cost of living ng Philippines tumaas ng Tumataas sobra. din, Na tumataas. parang at par na siya dito. So I was like, parang ganon. Like, nabigla din ako na umuwi ako. Like, it's really high. Ang kwek-kwek ata before, hindi mo makamove on sa kwek-kwek, no? Ang kwek-kwek Ay, before, no? ata, piso lang. I don't know. 2 pesos ate, nung noon. Noon. Oo, noon, di ba? 2 pesos siya. Ngayon, hula mo na magkano? 20 pesos, 4 na piraso. Well, So, magkano that's isa yun? 5 pesos. 5 pesos na siya isa. So, Ang mahal. imagine, like, 1.5 yung Mm-mm. increase nung presyo nung kwek-kwek. And it's very alarming kasi dun pa lang sa simple na commodity na yon yung pagkain. Kunwari, kwek-kwek yan. Fishball. Fishball, tumaas. Fishball ba magkano? Ay, hindi. Ganun pa rin si fishball. Pero everything else, yung kwek-kwek, sila kikiam, tumaas na siya. Mm-mm. Ay, fishball is piso na rin ngayon eh.
Di ba dati parang 50 cents lang siya? Ngayon 1 peso na Hindi ko siya. alam, parang bisa lang Ay, kasi ako kumakain kumakain ng tayo street gabi. food. Sabi ko mamaya. Sorry, kaya pala Kaya di ganun, hindi magets ko yung reference. hindi ko Di ma-compare. magets yung Sorry naman. reference. Di pala nagsi-street food, sorry. Ako pala. Hindi naman. Kumakain din naman nung college ako kasi Adamson ang dami dun sa tabi-tabi. Di ba Oo. around, Mm-mm. UN ba yun? Oo. Parang piso na rin siya. And come to think of it, sabi ko, grabe, parang, eto street food pa lang to ah. So imagine when it comes to canned goods, yung mga baboy dito, tapos yung chicken dito is like around 300 pesos na. Parang yung Mm-mm. dating rotisserie chicken, di ba? Parang around 200 pesos lang siya. Ngayon it's 500 na. 500 na siya. Di ba? Ang So, laki ng oo. taas. Kaya sa akin, ang pinaka indicator na the government is doing really well is when the people get to avail yung mga basic needs nila but at the same time has enough financial capability to Mm-mm. still live their life. Di ba kunwari Mm-mm. dyan sa Australia, pina-prioritize or like in-encourage yung people to have work-life balance. Dito sa Philippines, talagang work-work ka eh. Hindi mo Mm-mm. work and work balance ka. Kasi at the same time na, kunwari, nag-work ka or shift mo, tapos ang overtime mo, mabibigyan ka naman ng overtime, pero it's not that big, tapos kakainin pa ng tax. Eh, ang taas ng Mm-mm. labor tax dito sa Philippines ngayon. Imagine mo, sa isang araw mo, OT ka, makukuha mo 3,000. Ang bawas na tax doon, 2,000. So, di ba? Ang Ganun lala. din dito actually, ganun din. Pero as a good thing in here, after financial year, which is on the June, you get that tax back to you. Ah, dito hindi eh. Kanila na. Yun nga eh. Pero Inuuwi kasi na nila. ang problema sa Philippines, like, there's a lot of problems. Hindi mo alam kung anong unahin mo. Oo, One actually. problem din yun. Like, we people like to, change the way it is. Pero parang, yung question is when do we start or what do we Mm, start, diba? mm, mm, Eh, mm, sabi ko, kahit na even after the past or the future pa, even the present, parang, mm, mm, yun talaga ang mahirap is how you start. Kasi talagang problem is from the root eh. mm. Yun ang pangit sa parang nadikit na nga. Intact na siya. Exactly. Kaya, Parang naging systematized na yung problema na sobrang hirap na niyang i-resolve. i-resolve. I read an article kanina. Nag-research ako bago mag-podcast. Sabi ko para factual nato sasabihin, tsaka aral. I read Mm. an article kanina. Ang Philippines pala, meron siyang gender development plan na for 30 years. Nag-start siya noong 1975 and siya Mm-mm. year 2025. Ang sinasabi lang doon is by the end of 2025 ay masasarado na yung gender gap between men and women na wala masyadong discrimination. Kunwari, Mm-mm. sa workplace na prefer ng tao na male yung kanilang employees, so mako-close na yung gap nun. And true enough naman, after 30 years, I think the Philippines has gone really far from being a male-dominated society kasi ang dami na dito sa Pilipinas na patriarchal yung families na Yes. palaki sila ng mga single mom. Tapos ang Eh, mga mine din, mother ko ang solely nag-work. ayun, Kaya, I tayo know. dyan. Oo. Mom ko rin yung nag-work para sa amin. Kaya Mm-mm. doon pa lang nakikita na, kunwari ako bilang lalaki, ako di ko naman alam noon na may mga gender biases eh. Pero sa Mm-mm. akin, na-intact sa akin na, bakit yung mami ko kaya naman? Yun Di ba? nga. Mamo kaya. Yes. So, what makes it any different kapag lalaki or babae yung employee mo? Mm-mm. Parehas naman yan tao. Buti sana kung aso yung isa, hindi naman, di ba? Mm-mm. Person human pareho eh. And ayun, end of 2025, I think it's going really well kasi nga nagkaroon nga ng anti-vowsy, nagkaroon ng constitutional right ang mga women when it comes to work na hindi sila pwedeng Mm-mm.
discriminate just because of their gender Mm-mm. or yung ano pa ba? Ayun nga, yung mga bawal bastos law or actually yung sa sa Quezon City ngayon, 'di ba meron ng mga trans women, may mga transgender na. Mm-mm. Sa QC nire-recognize nila. Actually hindi siya civil union kasi bawal talaga siya based on sa family code. Yung sa family code kasi isa sa mga essential requisites niya. Oh, this is very legal management ha. Sa mga essential requisites niya is a consensual union between a man and a woman. Now, Mm. ang determining factor naman dyan, di ba kasi sa atin, naniniwala na tayo ng mga trans woman are women. Ang Mm. mga, sa eyes of the law kasi, kunwari, sa case ni, oh yun, ang sex daw kasi ng bata is determined by birth dun sa genitals na meron siya. So, Yes, doon yes, ka oo. nagbe-base. So, hindi ka talaga pwede mag, whatchamacallit, magkasal ng same sex. So, sa Mm. Quezon City, ang ginawa nila is first contact. Parang siya yung emergency contact mo. Ganun. Yung partner. Meron. May ganun silang ordinance. So, kunwari, yung rights mo bilang asawa when it comes to healthcare, kunwari, pag namatay ka, Mm. kasi di ba Yes. kunwari, pag ikaw boyfriend, tapos hindi ka naman something dun sa girlfriend mo, kunwari, pag knock on wood, namatay siya, hindi mo pwede claim yung body niya. Yes, So, yes, oo. QC makes a resolution for that na kapag emergency contact ka, yun yung ginawa nilang ordinance, parang first contact, emergency contact, something like that. Tapos meron silang card na nire-recognize na ito, emergency contact ko, ito partner ko. If anything happens, Mm. siya mabibigyan ng right sa akin. That's Ngayon, really good. That's really good. ganda niya kasi Oo. this time na Catholic ang Philippines, very dominated ng religion ng policy making since ang mga policy makers takot din gumawa ng I'm very uh, I'm very frank about this na takot gumawa ng policy ang policy makers na against sa belief ng Filipinos, even if it's for the good of Filipinos, Mm. since yung voter base nila, kapag pinromote nila yung isang bagay, mawawala. Tulad pa nga lang nung divorce di ba? Yes, yes. Divorce pa lang, ang habang usapan na Kasi dito sa Philippines, since it's a Christian-dominated country, yung religion, hirap Mm. na hirap makipaghiwalay. Kailangan pa ng grounds yan. Yung annulment naman. Yung annulment kasi, sobrang hirap niya na kailangan mo pang ma-prove yung fact na, kunwari, may insanity yung partner mo. Oo, mga ganon. Ang mahal ng acceptance fee ng abogado, Kaya 100,000. nga, Diba? yes. So, bago ka pa makipaghiwalay, sinaktan ka na nga physically, sasaktan pa bulsa mo, di ba? Yes, oo. Di ba? And ayun. Ay, eto pa pala. Nung what do you call this? Yung para kang nag-OJT sa mga grassroots communities. Immersion ata tawag doon. Immersion. Yes, yes. Oh, Ayun. nag-immersion din ako. Oo. Nung first immersion namin dito sa mga barangay sa Manila kasi itong yung mga Women's Month activities, life advocacy ko siya talaga since nga sabi ko, ay meron palang discrimination. Kasama ko sa bahay, puro mga babae. Ang kapatid ko, puro babae. Yes. Mm. So, naging life advocacy ko talaga yung women empowerment and women inclusion. So, nung nag-immersion kami, nag-ikot-ikot kami sa mga barangay. Di ba meron mga women's desk? So, ang goal kasi ng project namin for that immersion is to strengthen yung women's desk. So, baback upan namin sila ng legal aid, back upan namin sila kung paano incident report, back upan namin sila kung paano yung justice system. Ang mga babae pala, kunwari sa mga low-income communities, sa mga grassroots communities, Mm. 'di ba? Kunwari domestic violence, trigger warning pala, domestic violence. Kunwari si asawa A, binugi Wonderland si asawa B, being a woman, si asawa B babae siya. Now, si asawa B naman, syempre, tatakbo sa barangay, re-report, binugi Wonderland ako nung
asawa ko. So, ayan, gagawa ng report si barangay, si women's desk, papatawag yan ng lupon. Para kasing ang may alternative dispute resolution system kasi ang Philippines. Ang tawag doon ADR naman. So, kung ayaw mong pumunta sa court, pwede kang pumunta ng barangay. Yes, Sa oo. barangay naman, pwede kang mag-issue ng BPO or yung barangay restraining order. Order. BRO. O, yun. Mm-mm. Tapos meron pa nung mga small claims court pagdating sa mga utang naman. Basta yun, may alternative ang Philippines sa justice system pag hindi mo Mm-mm. afford para at least dun makukuha mo kagad yung or like speedy disposition ng mga cases mo na Yes. Mm-mm. agad. So, kunwari, yun nga, going back. Si asawa B, pupunta sa barangay women's desk, magre-report. Sabi, Chairman, ginulpi po ako ng asawa ko, binuwi Wonderland ako, or like that, like that, like that. So, gagawa incident report. So, si asawa B naman, syempre, uwi sa bahay. Kasi, ang kultura sa Pilipinas is that, pag babae ka, kailangan na sa bahay ka. 'Di ba? Mm. Ganun yung kultura. Pag-asawa mo, lalaki, kailangan trabaho. Ikaw, sa house ka. Ikaw ang manager ng house. Ganun yung nagiging parang system. So, kunwari, follow up si barangay sa kaso. Oh, hello, Mrs. Kamusta na po kayo? Ganyan. Tutuloy na po natin yung kaso. Na-relay na po namin sa MPD. Biglang, magka-cancel si asawa, si Mrs. Kasi, isa sa mga determining factor pala para magtuloy-tuloy yung report is yung economic capability ng tao. Nawala ang Pilipinas kasi Mm. mostly Mm. yung mga asawa dito sa Pilipinas, mga housewife. So wala Yes. silang economic capability na umalis dun sa asawa nila. So very Mm-mm. economically dependent sila dun sa spouse nila. Now, ang question Mm-mm. is, paano kung si asawa binubugi Wonderland na si spouse niya tapos grabe na yung abuse, antayin na lang ba natin na mamatay? Isa sa Yan, mga oo. system na yun nga, naging systematized na yung problema is yung mga beliefs na ganito, na kapag lalaki ka, kailangan tatrabaho ka, pag babae ka, kailangan sa bahay ka lang. Mm-mm. Yung mga ganun na institutionalized na beliefs or norms na pinapaniwalaan ng mga Pilipino is what uh, is um, is what parang it's what's helping yung problem na mag-worsen. Yung mga Mm. simple beliefs na gano'n. Kasi imagine, si asawa gustong-gusto na mag-file ng kaso. Gusto na mag-file ng kaso, gawa ng incident report, yung kanyang affidavit. Kaso, sa kalagitnaan, naisip niya, ay, wala pala akong pera. Tsaka dependent ako sa husband ko. So, isa sa mga determining factors talaga to continue or to develop yung ating mga social institutions such as women development or gender equality Mm-mm. is to let them have the economic capability para hindi marireduce yung options nila of resolution. Kasi kapag Yes. Mm-mm. economically incapable ang isang tao, yung options niya very few eh. Ang question niya, kakain ba ako today? Or papasok na lang ako sa school, gagastusin ko yung pera ko para makapag-commute to school. Question Mm-mm. ako sa school, ambag ba ako dun sa ano namin, sa group work namin na napakamahal. And 'di ba, better na at the same time na may social changes na nangyayari, may economic changes din. Tulad ng sabi mo, Ate Karen, na magandang indicator na the government is doing well kapag maganda yung economy ng bansa. Now, with that being said, na kapag magandang economy, maganda talaga yung country kasi people are not, kumbaga sa Pilipino, kapit sa patalim. Mm-mm. Na ang nangyayari, kasi kapag walang-wala ka ng choice talaga, you need to make ends meet eh. So, Yes, oo. ang Pilipino nun, diskarte. So, diskarte ka dito, diskarte ka sa ganyan. Hindi mo alam na may ine-enable ka ng system that is very parang discriminatory towards your sector. Kunwari, o bilang babae or bilang kabataan or bilang other staff. Ayun. Mm. Sa akin kasi, ang mind or kaya ang opinion ko regarding do sa situation na sinabi mo, it's, I think,
the government should have programs na parang hindi dapat yun ang unang iisipin ng if ever meron nga man nangyari sa inyong abuse Mm-mm. is ewan ko kasi gano'n yung personality ko eh. Like it's like hindi ako gano'n na matatakot ako na I pursue on that one. Mm-mm. Kasi if ever there's a support naman, you have the courage to continue on through that Mm-mm. Mm-mm. ganon. So I think when in terms of economical, 'di ba? Dependent ka sa mo, sa partner mo, or sa mo, sa Mm-mm. asawa mo. I think if ever there's a program na could give jobs, Mm-mm. parang bigyan sila ng courage to have their independency ba ganon na Mm-mm. Mm-mm. start is ano ba yung kulang niya, which is wala siyang job. Mm-mm. So parang ganon, like inaano din kasi why would you base it on your income Economic bar? Oo, thing. 'di Oo. ba? Oo. Parang ang naman, like there should be an equal opportunity Mm-mm. na she can do, she can be dependent na pag hiniwalay niya meron siyang na she can work with her skills, Ah, parang ganon. oo, tama ka dyan, ate. Kasi parang dito sa Philippines, hindi naman siguro pumapasok sa kasal na ina-expect mong aabusuhin ka ng partner mo, right? Mm. So, when it comes to that kasi, naiisip na lang nila na, hala, dapat pala hindi ako nag-depend sa partner ko. Once na malapit na mag-end. Kasi, ang, Yes, yun nga. ang bilis naman kaya ka pumapasok sa marriage is lifelong partner eh. Kumbaga sa batas, ang description ng family code sa marriage, ay, batas na naman. A marriage is a special contract of union between a man and Mm. a woman, since special contract ang tawag sa kanya kasi dalawang way lang or dalawang mode lang ang pwede para ma-terminate siya. Unlike kunwari contract of employment mo lang, pwede kang mag-resign dyan eh, di ba? Resign ka agad. Yes. Eh sa Mm. pag-asawa, di ka naman pwede mag-resign eh. Mm. Sana kung may overtime pay yan, natuwa pa, di ba? 'Di ba? Oh. Special contract of union between a man and a woman kasi dalawa lang yung way nung pag-terminate niya, which is one, by death, di ba? Pag namatay ka, Mm. siyempre, di mo naman siya asawa na kapag namatay na siya. Mm. Pangalawa naman is by order of the court. By order of the court naman, mahirap yon kasi parang Hirap process, ang daming crime, oo. oo. Tapos, syempre, very draining pa yon lalo na pag may kids involved. Kunwari, Mm. childhood trauma, napapapiliin ka pa kung kanino ka sasama. Mm. Yung ganong instances ba. Na, alam mo yun, since yung mga ganong violence kasi is very, or like discrimination or problems being inherent dito sa society namin sa Philippines, yung change must come not from the past generations but for the generations moving forward na lang. Mm. At the same time nga na ngayon, kunwari, nakita na natin na yung problem ng mga housewives when it comes to filing complaints against their spouses is quite hard for them since wala silang economic capability to do so or nagiging problem siya. Maganda na at the same time na ganun, tayo bilang youth or tayo bilang kabataan is makapag-render tayo nung mga initiatives na meron tayo ngayon. Kahit hindi sa gender equality alone eh. Pwedeng sa Yes, other 'cause aspects as well eh, 'di ba? oo. Kasi pag inayos natin, kunwari, lahat tayo nagkaroon ng kanya-kanyang small initiative into developing yung ating country, lahat magiging okay eh. Kasi 'di ba, yun yung comment ng New Zealand nung COVID. Ang New Zealand kasi, sila yung maunang naka-recover sa COVID, 'di ba, ate? 'Cause So, they're small. oo, oo. Kasi nasa baba lang namin sila eh. We're Ah, partnered with New ah, Zealand. so, So, so si New Zealand, ang sabi ni Prime Minister nila, which is a woman, sabi nila, mm. kaya daw sila naka-recover kagad sa COVID is because lahat ng tao doon leaders. Unlike dito sa Philippines, very dependent sa government, 'di ba? Mm.
very dependent on others. Kaya nga dito sa Philippines, may terminology na breadwinner. Unlike sa Mm. other countries, very rare naman gamitin yung Oo. na yun, di ba? Because Mm. very dependent on others. Pero tayo bilang tao, maganda sana na, or like kabataan, maganda na yung mga initiatives natin na ganito para hindi na natin kailangan mag-depend sa government or other agencies as such. Parang yung pinaka root yun nung kasabihan ng US President na ask not what the country can do for you but ask what you can do for the country. Kasi For the country. Yeah. kung kunwari, di ba, gusto talaga natin ng women empowerment tapos inaasar natin yung mga bata na umiiyak na, oh, bakit ka umiiyak? Babae ka ba? Bading ka ba? Parang di ka lalaki. Yung mga ganong mga ganong kantsaw is helping the the problem of the society Mm. and worse. So, yung mga ganong instances lang na refraining from using gender-based banters or Mm. kunwari, refraining from seeing other people or women as objects, yung mga simple na ganun lang na dapat intact dun sa morality ng tao could help go a long way. Kasi yung nakaraan hindi na mababago yan Pero yung future kasi, kayang i-predict yan or kayang i-change yan to By a doing better something life now. by doing something now. Something Exactly. now, yes. Exactly. Yes, it is. Mm. Kaya yun yung magandang solution lalo na dito sa gender inequality na Mm. sobrang tagal na. Sa Bible meron din kapag woman is bleeding, hindi mo siya pwedeng hawakan, 'di ba? Mm. Very very Pero parang it applies to all na you should start really to yourself. Parang change should start but in yourself. Mm. And then to your family and then to the community. Parang ganun din yun eh. It's like you start what you can do right now. Mm. Tama 'yan. Kasi pag inantay mo lang ng inantay, wala, mamamatay ka na lang kakaantay. Mm. 'Di ba? Kaya nga. Kaya dapat yung kunwari, we aspire a society whereas people feel safe. So, Mm. syempre, kung ganun yung dream of a society that we have, or kunwari, nagre-reklamo na lang, ay, ba't ganyan yung interaction niya with people, very creepy. Kasi di ba, dito kasi sa Philippines, very uso yung mga stalkers yung mga stalkers sa Instagram, ganyan. Tapos, hi miss, yung mga ganun ba? Siyempre, kapag very, alam mo nang creepy ka, lumayo ka na, anak ng, ano naman, no? Parang very desperate So, if we aspire a society kung saan gusto natin mag-nurture or to create safe spaces, let's be the safe space as well. Let's Yes. learn that by having boundaries. Siyempre, di naman pa rin mawawala yung courtesy when it comes to women. Mm. Unlike pag lalaki, pwede kami magsuntukan di ba? Pwede kami magpatukan, pero when it comes to babae, dapat merong boundaries, yung social etiquette when it comes to that na kung alam mong humindi na, edi hindi yung pipilitin mo pa makipag-date sa'yo, yung mga ganong instances pa, Mm. di ba? Hindi to sa society namin na hindi maunawaan ng tao. We wish for a great society. We post on our social media about the government on what they should do. But let's try to look at the mirror of who we are now and what we practice in our lives. Then see yourself from that point of view, 'di ba? And when you start to see yourself from that point of view, makikita mo na some traits na meron tayo is very um is aiding yung mga socially systematic problems na to. And starting from that, pag nakita mo na ganun yung traits na meron tayo, doon mo naman mabago yung society Kasi, kunwari, dito sa Philippines, di ba, very prominent ang paggamit ng N-word. N-word, di ba? Kunwari, lalaro ka lang, sisigaw, N-word, N-word, N-word.
Tapos, Sabi ko, syempre, ako like, what's aminat, the, ano pa? Parang bakit, why? Parang gano'n. diba? Oo. Kasi tingin ng tao cool. Aminin ko, nung high school ako or nung LM ako, ginamit ko rin siya. Pero kasi hindi ko naman alam yung historical relevance niya. So, Which parang is yun nga yung kulang is lack of oo, information. One is, information. Yes. yes. So, kunwari yun. Tapos, meron pang mga kanta na merong may mga N-word. Tulad, ito, isang beses kanta lang ako. Yung kanta ni B.I.G. Parang Big Papa ata yun nung title. Nung di kanta ako. Memorize ko pa yung lyrics. May N-word doon. Eh, may sakay ako sa likod, which is yung katrabaho ko ngayon sa student council, yung president namin. Tapos, sinitan na lang niya ako few days after na, ikaw, socially woke ka, socially ganyan ka, Mm. tapos nag-N-word ka. Eh ako kasi, hindi ko na naisip na, oo nga, shit, nag-N-word ako. 'Di ba? Or Mm. nag-N-word ako, sabi ko, parang, hala. Tapos hindi mo na siya maiisip kasi, ano na eh, parang nasa system na. So Yes, parang oo. ganun yung kwan when it comes to systematic problems yung sa mga babae naman. Kunwari asarin mo na or yung typical na nakantsawan na oh pare ganyan ganyan or something like that, 'di ba? It comes with the system eh. Parang na-enable siya eh, or like yung mga ganong traits ba, once na mabago na natin yung mga small traits na yun, feeling ko kasi yun yung kulang eh. Yung I think so. moral high ground ng Mm. Filipinos when it comes to that or like yung moral awakening ng tao na may mga bagay talaga na kahit matagal nang pinapractice ng ibang tao, hindi pa rin okay. Yeah, mm. Or like Ang yung ano sa ang anong yung ay, sorry. Sige, Grace, ano yung sinasabi mo? oo, yun. Or like pag yun yung custom, parang okay na or valid na or justifiable na. Pero kasi Mm. syempre isipin natin at the end of the day may natatapakan tayong tao eh. Even if that's Yes, oo. them, 'di ba? Kumbaga Mm. sa law, meron yang basis na customs kasi meron yung mga kaso na ano eh, na wala talagang batas for it eh. Oo, yung gray areas, yes. Mga gray areas. So ang pinagbe-basean ng court doon is yung customs. Now, ang basis naman ng customs is that, syempre, number one, dapat matagal siya. Number two, commonly practice siya. Pero kahit kasi na ganun, na custom siya, hindi mo pa rin ma-justify kasi at the end of the day, tatanungin mo sa action mo, pinaka-determining factor lang naman dyan is it Ikaw. good for all eh? Kunwari, ikaw, Mm. is it Mm. good for all? Good for you, good for the person you're pertaining to, good for others as well. Yan, yung mga ganong factor. Ayun, go Kaya ahead. nga ano, yung mindset, yun talagang kailangan ni ano 'to, we've talked about earlier, this is about mindfulness, Mm, being mindfulness. Dun yung naghe-help why you talk to yourself. mm, It's reflecting kung anong ginawa mo, like if kunwari ito, may ginawang masama dun, gusto mo ba gawin din sa'yo? Parang gano'n, like mm, it's it comes to that eh. Kaya powerful yung mind talaga natin. Kasi it starts there. It always starts there. Pero mm, dahil Filipino, it's more of feelings. Yun yung ano sa ano eh, Pilipino eh. Nauuna yung ano, very feelings kaysa sa emotional ano. Filipino. Yes. More emotional, less logical. Mm. Mm, kaya yun. Eh, hopefully sana, ang pinakamagandang way talaga of resolving issues such as these ay yung change of oneself din. Kasi gender-based violence or gender inequality or social injustice ends when we, the people, stop enabling it. Yun. Mm, Yun. kaya mm. Mm-mm. Ayun. And ano pa ba? Ayun. Um, May last thing to, ano ka ba, race? mm-mm. Before we end. Ayun. Um, siguro last thing na lang before we end. 'Di ba there's this terminology na umiikot sa society ngayon na men are trash. Yun.
yung ganon. Hindi ko siya maka-qualify as gender bias towards men kasi yung mga lalaki talaga ini-enable yung systematic problem of misogyny naman talaga. So, Mm. pare, yun nga, yung sa simple pa lang na umiiyak ka, parang bawal ka na mag-express ng feelings mo pag lalaki ka. It's true na men are trash kasi um ini-enable yung systematic problem eh. Kahit na sabihin mo na may mga tao naman, ako tulad ko, na pinaglalaban yung women's rights. Kasi, pero kasi since I'm part of the problem, yun yung ginagawa kong resolution para ma-end it. And going with that, being part of the problem, ang pinaka-resolution mo dyan is to make efforts or small initiatives, make initiatives of any sort into trying to resolve that problem. Kasi ang pinaka-worst na pwede mong gawin kahit wala ka namang ginagawa at all to enable it is that you just sit idly and let other people suffer from the injustice that's happening. Kasi hindi porket hindi nangyayari sa'yo, eh Wala okay, kang gagawin. wala ka na. Mm. Diba? Yes. Kaya nga Yes. tayo binibigyan ng means ng Lord for to live this life is to help other people feel God's love as well. And the Mm. best way to express that is to be the channel of blessing with all the blessings you've received in your life. I-outpour mo sa mga ibang people. That's why we make Yes. initiatives such as these na kunwari sa amin sa university namin, magla-launch kami ng women's desk to help prevent yung mga gender-based violence. Kaya kami magla-launch ng self-defense para at the time na, ayun, mag-reach sa point of physical violence, at least may laban yung tower, well-equipped with knowledge Mm. how to escape the situation kung hindi man ma-terminate yung situation, or at least mamulat yung tao through our talk naman, yung roundtable discussion namin on Friday, sa social realities kung ano ba yung status quo of women in different industries. Kaya ayun, it's a mortal sin just to sit idly. The responsibility of us Christians being ambassadors of Christ, diba? A very Christian naman to, kanina management, is to be the channel of God's love, God's grace, God's mercy towards other people through making small initiative with societal impacts. Mm. That's true, Race. Kaya ano, it's really ano, the little things is important. Mm-hmm. Yes, yes. Mm. Kaya yun. So, I'm really grateful to have you, Race, and have this conversation. Ang ganda ng topic, swear, pero it's a really really limited, time, and there's so much to talk about. Oo nga. Even me, I was like wanted to talk something, and it's like sabi ko parang I don't know if it's like different topic or it's kaya sabi Inline ko pa rin sila. Mm-mm. ganon. So, but it's really right now since ano pa March, which is the celebration of women's, so thankful talaga ako to have you here, and I'm Yeah. glad to have this conversation again for so many years. Mm-hmm. Totoo. As in, walang, ano ba tawag doon, it's just one day na natinap kita. Oh, I know I'm gonna, di ba sabi mo, you've watched, yung oo. aming Kay Ate with Ariel. with the Yeli, sabi ko, oh, I'm gonna top Race, and then I'm gonna top some other people, Mm-mm. sabi ko. Sabi ko, oh, it's really a good conversation. If Yes. Race, you're welcome again to have, Thank from a you. different, yes, Yeah, if ever you want. thank you for giving me the platform as well to share to other people the status quo of women dito sa ating Philippines, and for giving Mm-mm. me the platform as well to raise awareness dito sa Mm-mm, yes. problem na to, na kahit yung mga Mm-mm. small actions natin enables the problem to still exist. Yes, it is. Mm. Kaya yun.
anything that you want to promote or anything, yan, I give you the Ayun. the time. Ayun, sige. Sa mga Bedans na viewers mo, kunwari sa mga San Beda, University, or mga other people, kunwari, Yes. yan, mga other people na lang na involved sa mga Bedans. If you have any problem when it comes to gender-based violence, meron ka ng malalapitan na women's desk this Wednesday. And you can take my word for it, ipaglalaban ko kayo pinaka hanggang dulo ng buhay ko. Lalo na kung nasa, of course, kung nasa tama tayo. And pangalawa naman, syempre, yung ating self-defense class, meron tayo ng Thursday, 1 to 4 p.m. Sa Grandstand sa San Beda, Manila. And meron din tayong women's Rising Women in Male-Dominated Industry. Title ng event namin is Hold My Lipstick. Yun, Hold Ah, My Lipstick. Very ganda naman ng lipstick. Hold My Lipstick, Women Rising in a Male-Dominated Field. Nasasalihan tayo ng mga corporate leaders, the women, na pag-uusapan yung mga struggles nila being a woman in that industry, ano yung mga experiences nila, and kung ano yung makikita natin na improvement sa society when it comes to gender, inclusivity, and equality. Ay, Mm. Ayun. So, ang ganda. So, we have this, what you call this, programs na available sa Philippines. If ever, kasi I don't know, dito sa Pilipinas, so if ever there, ay, sa Australia, if there's a program. Pero yeah, we need to raise awareness in this kind of issues. Pero, mm-mm, um, it's really great to have this conversation. And ito po ay available through our YouTube, the video itself, and the Spotify. Meron po mm-mm, tayo dyan links and everything. So I'm thankful for our, listeners na to read at to hear this at till the end. mm-mm. And what you call this? Yun. So have this conversation. I hope we have many more. So thankful ako kay Race. Thank you again. So yon. Dun po ang matatapos ang ating podcast. We'll see you. Hindi pala next week. Kasi sabi ko weekly podcast and then nangyari once a month na lang. Parang ganun or every other week. Mm. Parang ganun. So yun. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye guys. Thank you for listening.